Bakit kinakailangan tayo magsasabit ng One Health Pass para pumasok sa sarili nating bayan? At pagdating po dito sa airport, kinakailangan natin pumila pagkahaba-haba. Ang daming dadaan ng proseso. Nakatiyano po yan sa mga turista. Number 2, I was in Europe recently and ilang bansa po sa Europe ang napuntahan ko, walang sumusuot po ng face mask. Kapag nagsuot po ng face mask, iisipin nila, may sakit ka, may trangkaso ka, o may COVID ka. Iwasan ka nila. Ang tanong, bakit sa Pilipinas hanggang ngayon, halos lahat ng Pilipino nagpe-face mask pa rin? Turn off po yan sa mga turista. Pagpasok nila sa airport, nakita nila lahat naka-face mask. So, ano pong reaksyon ng mga turista? Bakit? Anong nangyari? Hanggang ngayon ba marami pang COVID sa Pilipinas? That's why they're still wearing face mask? Number 3, ito po. While I was in Europe in one of a hotel that we stayed, doon po sa isang elevator, pababa, narinig ko po namin yung isa pong magkaibigan turista na pinipintasan po yung experience nila sa Cebu. Na na-delay po yung kanilang flight na pagkatagal-tagal at nakita po nila yung pong mga pasahero na ilang oras na po siguro, baka 10 hours na po na delayed at kasama po sila na nakahiga na po sa sahig. Yung iba pa po nakatambay na sa CR. At sabi nila, hindi na po sila babalik sa Pilipinas. So hindi ko po alam kung ito ba'y CAAP o DOTR na kailangan niyo pong kausapin. Ano pong reaction niyo dito, Madam Chairman? Thank you, Mr. President. Siguro dun sa una niyo hong nabanggit, yung patukoy ho dun sa One Health Pass. Wala na ho itong One Health Pass. Pinalitan na po ito ng e-arrival pass. Ang nakakalungkot lang ho ay yung Bureau of Quarantine, hindi pa rin ho nila tinatanggal yung napakapangit nilang booth sa airport. So bakit meron pa rin pong e-pass? Ano ba yung e-pass na yan? Bakit kinakailangan pa rin yan? Samantalang sa ibang bansa, wala na pong yan. Wala nang gumagawa ng ganun. Bukod tangi tayo na lamang. Meron ho talagang arrival card. Di ba dati ko natatandaan nyo, meron ho tayong fill up pag dumadating ho tayo sa Alright. So medyo nag-level up na kasi electronic na ho to. Ang option niya is either you do it before you board the plane or upon arrival, pwede nyo din i-complete tong e-arrival Pero, pass. Madam Chair, this was just a couple of weeks ago when I came from Europe at meron pa rin po yung One Health Pass. It was only 2 weeks ago. Ano lang ho to eh. Kailan pa tayo dumating? Last week? November 3. November 3. I think November 3 na implement ho yung November 5? e-arrival. Ha? November 5 po kami dumating at meron pa rin pong One Health Pass. Actually, Mr. President, siguro na-confuse lang ho kayo kasi yung website na papasukan nyo, One Health Pass pa din. But when you enter the site, nag-change na siya to No po, Madam Chair. e-arrival. Kasi doon sa Europe, nung papunta kami rito, doon sa counter, hiningan po kami ng One Health Pass. Nung wala po mapakita ang isa sa amin, mukhang na-hold po kami. At nagdidelikado pa na hindi matutuloy ang biyahe namin kasi ayaw naman namin iwanan yung kasama namin dahil sa One Health Pass na yan. Nasabi ko nga po, napaka-inutil, napaka-stupido ng Health Pass na yan. Sorry po for the word. Actually, Mr. President, tayo po din ay dumating noong November 3. I think meron pang confusion and kulang pa din sa dissemination of information na wala ng One Health Pass. Kasi kahit po ako, naririnig ko yung nasa harap ko na nag-check-in, yung in charge, hinihingan niya ng One Health Pass. Okay. Kaya kailangan kong sabihan yung tao na, in the Philippines, we don't already require One Health Pass. We already changed it to e-arrival. And then nakwento pa nga nila na ano daw, alam niyo ho ba, ang masakla pa, maraming naloko itong One Health Pass. Apparently, may nag-create ng site, fake site, na kailangan mo magbayad ng $75. At nakwento niyo ho sa atin na marami tayong kababayan na naloko at nagbayad ng $75, considering na free naman tong One Health Pass. Okay. Pero hindi ho yan kasalanan ng DOT. I know. Sinabi ko This kanina. was required by IATF. No, sinabi ko kanina na walang kinalaman DOT dito, pero pwede nga kausapin yung mga agency na responsible, makipag-ugnayan sila para ma-solve itong ganitong klaseng problema. Okay. Actually, Mr. President, ginagaya lang din po nila yung sa Singapore. Di ba, pag pumupunta tayo sa Singapore, nire-require din nila na magsabit tayo na parang e-arrival. Ang difference lang po sa kanila, very convenient pag land natin sa Singapore kasi in place yung kung saan itatag yung QR code mo. Unlike here, pupunta ka pa dun sa hindi mo masyadong magandang booth ng Bureau of Quarantine para lang matag yung QR code.